lahat. At today nga po na ngayon po ay first day na po ng December. Sa pong maligayang Pasko sa ating pong lahat. Ayun po. Sige po tayo po yung magsit tayo sa ating pong panimula. Ating pong simulan ang ating pong umagang ito. Nagmeron pong pagsamba. Nagmeron pong pasalamat sa kanya pong harapan. Tayo po lahat ay lumang sa ating pong ng Diyos. Nagmeron pong kababaang loob. Nagmeron pong panimula. Lord, we fall down sa inyong pong harapan, Panginoon. Lord, humble our hearts, our soul, Panginoon. Tayo po ang kumilos, Lord, sa buhay namin, Panginoon. Come on, church, let us worship, let us praise our Lord God. Hallelujah, Lord. Sa amin. Tuwing Lord na akong mga buhay, kayo po ay mga taas, Lord. Every gising is a blessing sa amin, Panginoon. Salamat din, Lord, sa panahon ito, bagamat maulan. Still, Panginoon, kami po yung magpapatuloy na sasamba sa iyo, Panginoon. Na wala pong hahadlang, Panginoon, sa ating paglapit sa iyo pong harapan. Kumilos ka, Lord God, sa amin pong malalagay ng ito, Panginoon, sa inyo nababalik ang lahat ng papuri, pagsamba, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Puri po, Panginoon. Kailangan pong Bible verse na po yung nakasulat sa Psalms 34, 1 and 2. Okay, sige po tayo po natin po ay basta po. Amen. Game. Verse 1, I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips. I will glorify the Lord. Let the afflicted hear and rejoice. Amen. Puri po ang Panginoon sa malang ito. At kasi nga po, ngayon nga po ay Pasko na. Hallelujah po. Puri po ang Panginoon. All from all you faithful. Clap your hands to our Lord. Lift your hands to our Lord. Hallelujah. Oh, come, all be faithful, joyful and triumphant. Oh, Mommy, to Bethlehem. Come and behold
we praise the Lord. Oh, come, all be faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, for the King of ages. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult tower, He will crush the devourer, and bring the power of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult tower, He will crush the devourer, and bring the power of darkness underneath my feet. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into Him, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into Him, and they are saved. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult tower, He will crush the devourer, and bring the power of darkness underneath my feet. And bring the power of darkness, and bring the power of darkness underneath my feet. And bring the power of darkness underneath my feet. Amen. Pinupuri namin ang Panginoon. Bigyan niya our best love sa inyo po, harapan ng Panginoon. Yes, Lord God. Yes, Jesus. Let the Holy Spirit, Panginoon, manifest us, Lord God. Lord, we give you our hearts, our soul, our minds, Panginoon. Just our desire, Lord, to honor you, Lord. Salamat po minsan pa, Lord, sa patuloy niyong pagkilos sa buhay namin, Lord. Yes, Lord. This is my desire to honor you.
All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Hallelujah. This is my desire, Lord. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you, worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore. It's in you, Lord, we give you our heart. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Jesus, lover of my soul. Jesus, I'll never let you go. You've taken me from the miry clay. You set my feet upon the rock, and now I know I love you, Lord. I love you, need you, Lord. I need you, and all my world may fall, I never let you go. My Savior, my closest friend, and I will worship you until the blessing. Jesus, lover of my soul. Jesus, lover of my soul. Jesus, I'll never let you go. You've taken me from the miry clay. You set my feet upon the rock, and now I know I love you. I need you, and all my world before, I never let you go. My Savior, my closest friend, and I will worship you until the very end. Lord, I give
you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, have your ways. Lord, have your ways in me. Lord, have your ways in me. Yes, Lord Jesus, patuloy ka namin tinataas, pinupuri, pinapasalatan, Panginoon. Salamat, Lord, sa inyo pong pagkilos sa buhay namin, sa aming mga puso. Lord, kayo po yung higit na nakakaalam ng aming mga pinagdadaanan. But still, Panginoon, we want to lift your name, Panginoon. We want to give our hearts, our souls sa iyo, Panginoon. Sinabi niyo, binapalit lahat ng papuri, pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Puri po ang Panginoon. Sige po, maaari na po tayo makaupo at tayo po ay tumakot po sa pananalangin. Banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umaga po ito, sa iyong biyaya, sa aming pong buhay. Salamat, Lord, sa isang malayang pagpupuri at pagsamba. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan. Ikaw ang Diyos na aming tinataas, pinapapurihan sa umaga po ito. Sa umaga po ito, hayaan mo pong patuloy ka namin parangalan, bigyan ng kalwalhatian sa pamamagitan ng mga pasasalamat na aming pong Lord itataas sa umaga po ito. Sa umaga po ito, maraming salamat o Diyos sa mga kapatid po namin na nagdaos ng kanilang kaarawan. Patuloy mo po silang pagpalain, patuloy mo po silang kalingain. Patuloy na ang iyong biyaya, ang iyong pagpapala o Diyos ay muli nilang maranasan. Ikaw ang Diyos na muli mamuna, ikaw ang Diyos na muli kumalinga sa kanila at ang iyong kapangyarihan ay patuloy na dumaloy sa kanilang buhay na mapalag na lumago sa paglilingkod po sa iyo, magbunga sa pananampalataya. Sa umaga po ito, maraming salamat din aming Diyos sa mga kapatid po namin na nagdaos ng kanilang anibersaryo. Kung meron man po, patuloy mo pong pagpalain ang kanilang pagsasama. Itinadalangin ko po na ikaw ang Diyos na lalo pang magpatatag, magpalalim ng kanilang, Lord, relasyon sa isa't isa. Ano man po, Lord, yung mga bagay, Panginoon, na dumadating sa kanila, mga pagsubok, mga suliranin, mga obstacle sa buhay, mas lalo pa pong mas maging malalim ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. At ikaw ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Lord, sa umaga po ito, maraming salamat sa mga panalangin, sa mga kahilingan na iyo po binigyan ng katugunan. Lord, dalangin ko po, ikaw ang Diyos na patuloy na tapat sa iyong pangako. Lord, ang iyong kapangyarihan ay patuloy na nahahayag sa aming po mga buhay. Sa umaga po ito, kalakip na mga pasasalamat ay aming punding tinataas ang mga kahilingan. Lord, kung meron mga kahilingan patungkol sa mga pangangailangan ng iyong po mga anak, dumadalangin po ko na ikaw ang Diyos na kumatagpo po sa kanila at patuloy na turuan, na sumunod ayon sa iyong pamantayan, ayon sa iyong mga pangako, ayon po sa iyong mga salita. Lord, ang pagpapala ay binanggit mo na sa iyong mga salita. Ang kailangan na lang po namin ay sundin kung paano mo sinabi, kung paano mo kami instructionan, Panginoon, sa iyong mga salita.
Lord, sapagkat ang pagpapala ay naroroon po sa buong puso namin pagsunod po sa iyo. Ikaw ang magpaunawa po sa amin ng kahalagahan ng pagsunod po sa iyo. Ang siya rin, Lord, dahilan mo upang pagpalain kami dahil ikaw ang Diyos na nagpapala ayon po sa iyong mga pangako sa mga sumusunod, ayon sa iyong pamantayan, ayon, Lord, lamang sa iyong salita. Sa umaga po ito, kung meron man pong kahilingan patungkol sa kagalingan, sa sino man pong mga kapatid po namin na may karamdaman, tinataas po namin sila sa iyo at dumadalangin kami na ikaw po ang Diyos na humipo sa kanila, ikaw po ang magbangon sa panig ng karamdaman at ang kagalingan ay yung iparanas po sa kanila. Sa umaga po ito, Lord, kung meron man pong kahilingan, Panginoon, patungkol sa mga suliranin, kung meron mang mga pagsubok, kung meron mang mga problema, kung meron mang mga, Lord, alalahanin ng aking mga kapatid, tulungan mo po sila at ayon po sa iyong binitawang pangako, ang iyong pagsama, ang iyong kapangyarihan ay kumilos po sa kanila. Bigyan mo po sila ng lakas, bigyan mo ng karunungan, O Diyos, kung paano tutugunin, kung paano haharapin ang anumang hamon, ang anumang pagsubok, ang anumang, Lord, mga kabigatan, Panginoon, sa kanilang buhay. At salamat sa iyong pangako dahil sinabi mo po, Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Ikaw ang Diyos na kumakalinga, ikaw ang Diyos na nagpapalakas, ikaw ang Diyos na nagbibigay ng tagumpay po sa amin. Sa umaga pong ito, Lord, dalangin ko po, ihanda mo po ang aming puso, ihanda mo po, Lord, ang aming buhay. Kung meron ka man po nakikitang karumihan sa isip, sa salita at sa gawa, mga bagay na aming mga pagkukulang, mga bagay na aming nagawa, Lord, mga pagkukulang, pagkakamali o kasalanan man, Panginoon, na nakikita mo po, Lord, sa aming buhay. Amin po itong isinusuko sa itakilang harapan at nagpapalinis po kami sa banal na dugo ng aming Panginoon Yesus. Ihanda mo po kami, Panginoon. Ihanda mo po ang aming puso sa umaga po ito. Bigyan mo po kami ng kauhawan sa iyong mga salita. Bigyan mo po kami ng sapat na pagkaunawa sa tulong at gabay ng iyong pong banal na Espiritu. Sa umaga po ito, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, sa iyong pag-ibig, sa iyong pagpuprovide sa aming mga pangangailangan, sa pagkakaloob mo po sa amin ng buhay, Panginoon, sa patuloy na pagsama mo po at sa patuloy na katapatan mo po sa iyong pangako sa aming buhay. Purihin ang iyong pangalan. Ibinabalik po namin lahat ng pagsamba, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Yesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Okay, salamat po at muli po sa po magandang umaga sa ating lahat. But before anything else, welcome po sa aming church. Ayan po si Sister Pauline, Jarina po po, Harina. Ayan, sabi sa buhay natin, Pauline, salamat po sa inyong buhay. Sister Christine Susara, saan po sa ating Christine Susara? Ay, sa atin. So, welcome sa ating podcast. Welcome back ate. Okay, sige po sa ating mga pahayag natin. Announcement po. IRM San Isidro Worship Service every Sunday at 2 p.m. So ito po ay mamaya po magawa po ng San Isidro. Yung sa ating pong midweek service, December 5, ayan, Pasko na po sa atin, December na po. Speaker, Sister Mary Joy, Worship Leader, Brother Jan Asher, Sister Patricia, sa itong testimony, Sister Jasmine. And then, ito rin po sa pong mga prayers po nyo, pero mag-send po nyo po mga panalangin po sa itong mga Jesus po natin sa Montalaban, sa youth, at rin po sa young married, sa atin pong LC po natin. Yung mga panalangin nyo po na kahit nyo pong harap sa itong pong Panginoon. Praise God po. And then sa pong next Sunday po natin, December 8, Speaker, Pastor Manny, Worship Leader, Sister Mary Joy, Cousin Offering, Brother Rayo Costa, sa Asher po natin, Brother Ray Lusada, at syempre po, sa ating pong our sponsor, salamat po dahil tayo po ay
for itong bagong family po na halos po maging bahagi po natin po flower sponsor sa kanila pong buhay. Salamat po sa kanila pong buhay. Brother Bobby, Sister Amelia, and Brother Albert Jacinto, flower sponsor December 8. Ito po ang Panginoon sa buhay niyo po. Salamat po. Next po, ito po sa Aita Community Mission. Ito po ito yung Sabado po at 8 o'clock. Next po, ayan. Sa naman po kalkab po natin, District 1, meron po tayong gawain na pamaskong alay po ito pa sa 14 na po, 8 a.m. at IRM Malantay. Next po natin, ito po yung sa church po natin, kindly mark it po sa inyong pong calendar. Sigang din po natin, December 18, 19, and 20 at 7 p.m. po. So, ito po ay bukas po sa lahat po ng mga members po natin. Amen. Next po natin, sa naman pong church party po natin at December 22. Ito po ay Sunday, so ito nga po ay walang pasok, guys. Sa Sunday po ito. Yeah. And then, sa tinong pong certificate po natin na 200 pesos. So, yun po. Then sa tinong pong Christmas tree, ano rin po, offering. Ayan. Next po natin, sa ticket naman po natin, siyempre po mga sample kong tickets at itetay, pero po patingin po ng mga sample tickets po natin. Para po, sila po yung makakuha na po ng mga tickets po natin. Yung date po nito is sa 7:50 po natin pong church party sa December 22 po at 3 p.m. Ito po ay live via Facebook. Yung kanya po ticket price po is 20 pesos. Ayan. Then sa ating po mga price po natin, ito po meron po tayong kalahating kabang bigas, single burner, then kettle po, at sa tuloy pong 10 minutes po ng grocery package. Ayan. And then mamaya nga po, ito pong meeting po ang board po tayo pong LCC meeting po. After po ng Sunday service po natin. Ano po, kasabay po ba or after po? City Church po natin, ito po yung next Sunday po pala ito. Next Sunday po. Ayan. Next po ito po, sa pong flower sponsor po, salamat po sa kanila pong buhay, Brother Ray and Sister Susan Rizal. Sana po napakagandang bulak-bulak. Puri po ang Panginoon. Salamat po. Okay, sige po, sana pong God's message. Yan po. At po muna pong puri po ang Panginoon sa kanya pong buhay sa pong speaker, Pastor Manny Castro. Praise God po. Hallelujah. Okay, good morning po sa atin. Ayan, so salamat po sa Panginoon doon po sa natapos na gawain ng Samba Summit, ano po, worship and discipleship. So, salamat sa Panginoon at maayos pong nakapag-lead ang ating pong ating distrito doon po sa praise and worship na binigay na islat po sa atin, ano po, ng Lamb National. Ayan, so nakakatuwa po, ang daming presentation po doon nung umattend po kami kahapon. Ayan, medyo pagod-pagod pa po. Ano ho? Medyo mahaba-haba rin yung biyahe kagabi. Ano po? Kahapon, pag-uwi namin. Kasi pa-traffic na po kasi yun, no? Pagka ganong oras yung rush hour. Yan, so salamat sa Panginoon at napakabuti po niya sa atin pong buhay. Ano ho? Kahit na po medyo hindi maganda yung panahon, hindi ko po alam kung may bagyo eh, no? Wala naman po siguro. Dahilan lang siguro sa amihan. Ano ho? Nagkukos ng kulimlim at manakanakang pag-ulan. Pero syempre, yung ating paglilingkod kay Lord, rain or shine, ano ho, dapat tayo po ay nagpapatuloy. Ano po, sapagkat yung Panginoon natin, hindi naman nag-o-off no? Kahit rain or shine, yung ating Panginoon ay lagi pong nariyan at patuloy na gumagabay, nagpapala po sa atin. At gusto ko lang pong i-welcome yung ating mga kapatid
na narito yung kasama ni Albert. Ano pangalan niya, Albert? Ayun. Okay, so pwede bang paki-flash lang po sandali para ma-recognize po natin. At yung, pasensya na po kayo, ayan. So, si Sister Pauline Harina. Okay. Harina patawag o Jarina? Okay. So, si Sister Christine Susara. Ayan. So, palakpakan po natin. Yung ating mga kasama po dito. Bagamat yung po natin mga kasama ay wala po rito. Ay pagtuloy tayo magpapatuloy sa biyaya ng Panginoon sa Kanya pong kabutihan po sa atin upang maggulay-gulay ng salita ng Diyos. Okay, so ano na po tayo ngayon? Ito yata yung unang araw ng December. Ayan, December na naman po at napakabilis ng panahon. Tayo ay magdadaos na naman po ng mga Christmas activity. Huwag niyo po munang alalahanin ang inyong pong mga inaanak o ang inyong pagkakagastusan. Darating at darating po yan. At napakabiyaya ni Lord po sa atin dahil yung kaarawan ng Christmas ay nagpapaalala po sa atin nung kapanganakan ng ating Panginoon na ang highlights ng kanyang pagdating ay yung kanyang pagliligtas po sa atin. Amen po ba? Hello. So napakabuti ni Lord sa kanyang mga plano, sa kanyang misyon sa ating pong buhay. Gusto ng Panginoon ay talagang mahubog yung ating pong pananampalataya. Hindi ho pwedeng ang isang Kristiyano o isang mananampalataya ay matapos tawagin ng Panginoon ay mag-iba ng direksyon ng kanyang buhay. Tandaan po natin, yung mundo na ating ginagalawan ay napakatuso. At dito sa mundong ating ginagalawan, andito lahat ng mga trap ni Satanas, pain ni Satanas, yung mundo na ating ginagalawan ay kontrolado po ng kaaway. Kung tutingnan po natin, para tayong nabubuhay para tayo lumalakad sa isang daanan na puno ng landmine, na anytime pwede kang sumabog. Pero salamat sa Lord, alam niyo, kahit ang mundo na ating ginagalawan ay nakokontrol ng kaaway, ang Diyos naman po na nagbibigay ng protection po sa atin na hindi tayo pwedeng gapiin ng kaaway hanggat ang Panginoon ay sumasa atin. Amen po ba? Kaya nga, nagdo-double time si Satanas na ang mga Kristiyano ay maimpluwensyahan para mga Kristiyano ay malibang sa mundo na ating ginagalawan. So napakarami na pong mga bagay na umaagaw sa atensyon ng mga Kristiyano. At ang panahon po natin, unti-unting nababago yung kaisipan ng bawat mananampalataya. Nai-insert na ng kaaway ng ibang mga aral, yung mga tao, particularly yung mga mananampalataya. Kaya ngayon, kapag ang isang mananampalataya ay hindi lumalim, hindi nagpatuloy, unti-unting aalisin ng kaaway yung mga bagay na natutunan mo sa Panginoon. Ano po? Hello? Kasi alam niyo po, tingnan niyo kung yung mga Israelita na nakita na nila yung ginawa ng Diyos, nabago pa yung kanilang kaisipan na mag-iba ng direksyon, how much more sa ating panahon? Kasi, ang pinanghahawakan po natin ngayon ay ang katotohanan ng salita ng Diyos. Bagamat hindi natin nakikita ng face-to-face ang Diyos, pero yung presence niya ay andun sa atin. Dahil sa sino mang sumampalataya, ano po yung ginagawa ng Diyos? Nananahan po sa atin, sabi ng Bible. Kaya dapat yung paghahari ng Panginoong Jesus, yung paghahari ng Diyos sa buhay natin, ay hindi mawawala. Dalawang bagay lang po yan na pwede mangyari sa buhay ng isang Kristiyano. Ang Panginoong Jesus ang kumontrol sa buhay mo, o ikaw mismo ang magkaroon ng kontrol sa iyong sarili. So what's the point? Kasi kapag ikaw ay sa mananampalataya, ano ba yung ginawa mo? Siguro pag-usapan lang natin ng konti. Ano ba ginagawa natin mula nung
tayo ay sumampalataya. Ikaw ba ay sumampalataya pero hindi mo sinuko yung buhay mo? Ganun po ba? Hindi po pwedeng ganun. Kasi ang gospel ay nagpapakilala ng kasalanan ng tao na siyang dahilan ng kamatayan ni Kristo. Ibig sabihin yung bawat kasalanan natin, yun yung naging dahilan ng kanyang pagkamatay. At doon sa kanyang kamatayan, yun yung naging kabayaran ng ating kasalanan. So sa paglapit natin sa Kanya, sa pagpapaunawa ng Diyos ng mabuting balita o yung gospel na ating tinatawag, ipinapakita nito yung uri ng ating buhay na kinalalagyan. At mula doon ay nais ng Diyos na tayo ay magbalik loob sa Kanya. Kaya nga yung gospel, very clear kung ano yung dahilan ng kamatayan ni Kristo. At doon sa Kanyang pagkamatay, naunawaan natin na ang kasalanan natin naging dahilan, kaya naroon po yung tinatawag na pagsuko. Sabihin niyo nga po, pagsuko. Okay. So alam niyo po, napakahalaga yung tinatawag na total surrender. Kasi pwedeng may surrender lang, pero hindi total. Pag sinabi kasi total, okay, kabuuan, wala kang ititira. Kasi hindi pwede sa isang Kristiyano may reservation. Yung bagay na ito, parte ng buhay mo, sinuko mo sa Panginoon, pero may mga bagay kang ikaw yung kumokontrol. Ang pagiging Kristiyano po, pagiging disipulo, ay dapat 100%. Sabihin nga po natin 100%. Okay. So, hindi pwedeng magkaroon ng bahagi ang kaaway. Kasi, kapag nagkaroon ng bahagi ang kaaway sa buhay mo, maliit na porsyento lang sapat na yon para ikaw ay kanyang pabagsakin. Lagi ko nga tinatanong pag ikaw ba nagsuko kay Lord, okay na yung 99%? Wow, almost perfect na, di ba? O yung mga nag-aaral lang, syempre makakuha lang nga ng 80, okay na sa kanila Di ba? Okay, pero sa kay Lord, 99% ay hindi sapat. Pag sinabing total surrender po is 100%. Kasi bakit? Kasi kapag may mga bagay na hindi nakasuko sa Panginoon, may mga bagay na patuloy na umiikot sa ating buhay na tayo kumokontrol, yun yung magiging dahilan para hindi ka mahubog ng Diyos. Kasi merong hawak sa iyo ang kaaway. Kaya nga ang mangyayari nun, parang nag-aagawan yung Diyos at yung kaaway sa buhay mo. Kasi bakit? Kasi meron pa siyang control. Kaya nga, kung titignan po natin, napakahalaga ng pagkaunawa na bilang isang mananampalataya, napakahalaga ng ating totoong pagsuko sa Panginoon at totoong pagsunod. So sa umaga pong ito, tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. Kung kayo po ay may Biblia, samahan niyo po ako. Basahin po natin yung talata. Dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 8, talatang 34 hanggang 38. Mark chapter 8, verse 34 to 38 ang ating pong babasahin. Kung inyo pong nakita na, ay baybayin niyo po habang aking binabasa. Tingnan niyo po yung inyong mga hawak na Biblia. Babasahin ko po sa wikang Tagalog. Mark chapter 8 o Marcos Kapitulo 8 talatang 34 hanggang 38. Ganito po ang sinasabi. Pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi, kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, libutin niya ang ukol sa kanyang sarili. At pasanin, libutin niya ang kanyang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang nag-aalay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin at sa mabuting balita, ang siya ay siyang magkakamit niyon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas din naman nito'y ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para maibalik o para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Kapag ang sino man ay nahiyang kumilala sa akin at sa aking mga salita sa harapan ng langit ito,
na makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikakahiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya, nataglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama at kasama ang mga banal na anghel. Pinagpala po ng Diyos sa kanyang mga salita, tayo po'y sumandaling manalangin. Lord, sa umaga po ito, pagpalain mo po ang aming pag-aaral. Hinihiling po namin ang gabay, ang pangunguna ng Banal na Espiritu upang kami bigyan ng kaunawaan, maunawaan po namin na mas malalim, Lord, ayon po sa iyong naisin, ang mga salita mo po, aming pagbubulayan, at sa aming pagkaunawa, bigyan mo po kami, Lord, ng pusong handa na sumunod, gawin ang iyong mga salita na hindi lamang narinig ng aming tainga, ngunit nawala ng kabuluhan, kundi sa aming pakikinig, ang nais mo po, Lord, ay tumimo sa aming puso. Dahil ang aming puso ang siyang tunay na lalagyan ng iyong salita. Dito po namin iniingatan. Dito namin, Lord, pinangahawakan ng iyong salita. Kaya po, Diyos, sa umaga po ito, ihanda mo po ang bawat isa po sa amin at pagpalain mo po kami sa aming pag-aaral. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pwede na po tayong maupo. Okay. So dito po sa ating binasa, makikita po natin, no, kinausap ng Panginoon. Ano ho, yung mga tao, kasama yung mga alagad. Kasi at that time, kilalang-kilala si Lord eh. Kilalang-kilala si Jesus. Anong dahilan bakit po siya nakilala? Because of the miracles. No? Dahil doon sa mga milagro. Dahil siya ay nagpapagaling ng mga may sakit. Nagpapatigil ng masamang panahon, bagyo. Bumubuhay ng patay. Nagpapalakad ng mga lumpo. Eh syempre mga tao, na-amaze sa ganun eh. Di ba nga, pag may mga nabalitaan tayo dito sa Pilipinas, faith healer. Si ganito nagpapagaling. Di ba, dudumugin yan. Okay. So, very curious ang mga tao. Lalo't-lalo na pinag-uusapan ay milagro o miracle. So, ibig sabihin, doon sa lugar nila, kilalang-kilala ang Panginoon. Ano po? At isa po kasi yun sa ministry ni Lord. No? Yung tinatawag na miracle ministry ng Panginoon na accompanied by the Holy Spirit. Ulitin ko po, no? Nung gumawa ng milagro ang Panginoong Jesus, hindi yung pagiging Diyos na kanyang ginamit. Kasi bakit? Kasi nasa katawan siyang tao, nagkatawang tao po siya, pero hindi niya ginamit yung kanyang kapangyarihan to work that yung mga milagro na ay mangyari. That's the work of the Holy Spirit. Pag binasa niyo po yung Lucas, kasi nung nag-fasting si Jesus, di ba, tinukso siya ng diablo, at nang mapagtagumpay niyo, nag-umpisa mag-ministeryo, sabi to ng kanya, ang banal na Espiritu. Okay. Bagamat yung pagiging Diyos ni Jesus, no, ay nandoon at makikita naman natin nung siya ay nagpatawad ng kasalanan. Pero nung gumawa siya ng miracle, it was the work of the Holy Spirit na sumasa kanya. Okay. Kasi ang buhay ng Panginoong Yesus ay naaayon doon sa kalooban ng Ama, sumusunod siya at makikita po natin sa bawat kanyang ginagawa, merong nangyayaring mga dakilang bagay. So, naging kilalang-kilala po siya sa lugar na iyon at maraming tao ang sumusunod sa kanya. Pero may isang bagay na ginawa ang Panginoon. Ano po? So, ito yung binasa po natin. Meron siyang binanggit dito, yung ating binasa, na kung ikaw, sabi niya, basahin ko lang po 30, verse 34, binalapit niya sa mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi, kung ibig ninumang sumunod sa akin. Anong sinabi niya? Ano tinanong niya? Kung sino mang ibig sumunod sa kanya, ano daw po sabi? Sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanya sarili. Okay. Tapos ano sumunod na salita? Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. So, hindi pwedeng susunod tayo sa Panginoon dahil lamang nakikita natin yung miracle. Mababaw kasi yun. Kasi paano kapag wala ng miracle na nangyayari? Ibig sabihin pala, hindi ka nasusunod. Pinakita lang dito ng Panginoon
na ang pagsunod, hindi lang dahil meron kang nakitang mga himala. Ang pagsunod sa Panginoon is self-denial. Kakalimutan mo nga yung sarili mo eh. Hindi ka naman mawawala sa sarili, iba po yun. Iba po yung nawawala sa sarili. Magiging taong grasa ka naman nun. Okay. So, self-denial, yung kanyang tinutukoy. At ito po yung ating pag-aaralan sa umaga po ito, na pinamagitan po natin. Pakibasa nga po. The true disciple of Christ. Kasi alam niyo po, noong panahon ngayon, gusto ng Panginoon makatiyak kung sino ba talaga yung mga disipulo ko. Di ba? Okay. So sa loob ng church, di naman porket pumapasok ka sa church, disciple ka na eh. Meron kang dapat patunayan, meron kang dapat gawin. At kung yung bagay nito hindi mo nagagawa, ito yung nagpapakita ng katotohanan na maaari yung isang tao pumapasok sa loob ng church pero hindi siya disipulo. Nagets niyo po ba? Kasi kapag yung bagay na pinagagawa ng Panginoon hindi mo ginagawa, that's a problem. Ang tawag po doon, ang mangyayari lang sa'yo, sympathizer. Parang simpatya na lang nakukuha mo, pero wala yung tinatawag na full-hearted obedience. So, ito po yung ating pag-uusapan, the true disciples of Christ. Ano ba yung mga makikita po natin sa totoong disipulo ng Panginoon? First is, willing to live. Pakibasa nga po. Willing to live a Christ-centered life. Handang maglingkod, handang mabuhay na sa kanyang sarili ang nakasentro. Sino daw po? Si Kristo. Kaya nga merong self-denial di ba? May paglimot sa sarili. Ibig sabihin, kasi ganito po, kapag ang buhay natin sa paglilingkod, dalawang bagay ang nangyayari sa buhay natin. Meron tayong sariling diskarte, alam niyo yun, sarili mong pamamaraan sa buhay mo, at ikaw ay sumusunod sa Panginoon, maglalaban kasi yan eh. Di ba? Maglalaban. Kalooban mo ngayon ang maglalaban at yung kalooban ng Panginoon. Pero kapag gano'n na nangyayari, ano madalas pinipili ng tao? Kalooban ba ni Lord o kalooban niya? Yung realidad. O ba ng tao? Kasi alam niyo po, madali tayong madaya. Yung mga Israelita nga, nakita na yung ginawa ni Lord, nadaya pa sila eh. How much more sa panahon po natin that we are living in faith, living in believing in the Word of God, no? Na nababasa lang natin yung mga miracle pero hindi natin yung naranasan sa panahon nila, naranasan nila. Pero andun pa rin yung pagkilos ng Panginoon. Makikita natin sila nga, nakita na nila yung ginawa ng Panginoon, nagawa pa nilang ipagpalit. Why? Kasi tandaan po natin, kayang papurulin ng gawa ng kaaway, kayang baguhin ng gawa ng kaaway.